Hindi na ako dapat nagulat. Ilang linggo na rin mula noong huli kong masilayan si Elena. Pero ang amoy ng kanyang pabango, sampagita at konting tamis ng vanila ay nananatili sa bawat sulok ng bahay. Sa unan nakatabi ko, sa mga kurtinang hindi pa nalalabhan, sa lumang arinola sa paanan ng aming kama. Ngunit nitong mga huli, may kasama na itong ibang amoy. Isang bagay na pamilyar, ngunit matagal nang kinalimutan. Amoy ng suka. Hindi yung sukang ginagamit sa adobo, kundi yung matapang, halos nakakasulasok na para bang may binubulok sa ilalim ng lupa. Unang beses ko itong naamoy isang gabi habang nakatayo sa bintana at pinagmamasdan ang tahimik na kalsada. Bigla na lang humampas sa akin ang hanging may dalang lamig at ang kakaibang kombinasyong na iyon. Sampagita at suka. Napaurong ako. Napahawak sa aking dibdib. Iyon ang amoy na ikinukwento ni Lola. Ang amoy daw na iniiwan ng mga hindi mapanatag na mga nilalang na humihiwalay ang katawan sa gabi. Huwag kang titingin sa bubong, apo. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin noong bata pa ako. Kapag naamoy mo ang suka kasabay ng bulaklak, magdasal ka at matulog. Hindi ka nila kukunin kung hindi mo sila hahanapin. Tinawanan ko lang iyon noon. Kwentong matanda, pampatulog sa mga batang ayaw manahimik. Pero ngayong mag-isa na lang ako sa bahay na ito, sa gitna ng katahimikang binabasag lang ng alulong ng aso sa malayo. Ang amoy na iyon ay hindi na lang isang alaala. Isa na itong babala. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na guni-guni lang ito, dala ng pagod at pangungulila, na ang utak ko ay naglalaro lang sa akin. Pinipilit ako ang harapin ang mga bagay na ayaw kong isipin. Ngunit sa bawat hampas ng hangin, sa bawat pagpasok ng amoy na iyon sa aking mga baga, nararamdaman ko ang unti-unting pagguguho ng aking paninindigan. May mali sa bahay na ito. May mali sa hangin. At may mali sa alaala ni Elena na pilit kong binubuo. Nagsimula ito bilang isang kaluskos lang. Mahina. Halos hindi marinig na parang sanga ng mangga na sumasayad sa yero ng aming bubong. Hindi ko pinansin noong una. Normal lang ang mga ganoong tunog sa probinsya. Pero paglipas ng mga gabi, ang kaluskos ay naging yagyag. Mabigat, maingat. Parang may naglalakad, sinusubok ang tibay ng bawat tapak. Ang mga aso sa kapitbahay na dating tahimik lang ay nagsisimula na ngayong mag-alulong tuwing sasapit ang hating gabi. Isang toro ng takot na nakadirekta sa aming bubungan. Isang gabi, hindi ko na natiis. Dahan-dahan akong bumangon, kinapa ang itak na nakasabit sa dingding at sumilip sa siwang ng bintana. Walang buwan. Ang taning liwanag ay mula sa nag-iisang poste ng ilaw sa kanto na nagbibigay ng mahahabang at nakakatakot na anino sa aming bakuran. Walang tao, walang hayop, taning ang tunog lang ng mga kuliglig at ang sarili kong paghinga.
Ngunit nang akma na akong babalik sa higaan, narinig ko ito ng malinaw. Isang tunog ng pag-scrape, parang kuko na kumakaskas sa metal na sinusundan ng isang tunog na parang basang tela na kinaladkad. Napalunok ako. Ang mga kwento ni Lola ay muling bumalik. Ang mga manananggal, sabi niya, ay hindi lumilipad ng tahimik. Mabigat ang kanilang pakpak, parang pakpak ng paniki na gawa sa katad. At sa kanilang paglapag, ang tunog ay hindi parang ibon, kundi parang isang sako ng basang bigas na ibinagsak. Pinilit kong isipin na pusa lang iyon o isang malaking bayawak na naligaw. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong hindi. Dahil kasabay ng tunog na iyon, naamoy ko na naman ito. Ang tamis na sampagitan ni Elena na sinasapawan ng matapang at nabubulok na amoy ng suka. Ang tunog sa bubong ay hindi na tunog ng isang hayop. Ito ay tunog ng isang paghihintay. Narinig mo ba kagabi, Mang Cardo? Tanong sa akin ni Aling Nena, ang may-ari ng sari-sari store habang inaabot ang binili kong kape at asukal. Pinilit kong umiti. Ang alin po? Ang totoo, ayaw kong malaman. Yung iyakan, sabi niya, ibinaba ang kanyang boses na parang may nakikinig sa amin. Parang babae, galing sa may banda sa inyo. Akala ko nga nung una, pusa lang na naglalandian. Pero iba, Cardo. Iba ang hagulgol. Parang pinipiga ang puso. Tumanggo lang ang iba pang nakikipagtsismisan, mga mukhang nag-aalala. Yung mga aso nga, hindi tumitigil ng kakatahol, dagdag pa ng isa. Parang may nakikitang hindi nating nakikita. Hindi ako umimik. Paano ko sasabihin sa kanila na ang iyak na naririnig nila sa labas ay naririnig ko rin sa loob? Na minsan, sa gitna ng gabi, nagigising ako sa isang mahinang hikbi na nagmumula sa kabilang kwarto, ang kwarto kung saan natutulog si Elena noon. Nung una, akala ko panaginip lang, isang laro ng aking isip na puno ng pagsisisi. Pero nangyari ito ulit at ulit. Isang tunog ng pighati na napakalinaw, napakatotoo. At sa tuwing maririnig ko iyon, ang bahay ay lalamig at ang amoy ng suka ay titindi. Umuwi akong tuliro. Ang mga tsismis ay hindi na lang tsismis, para itong mga piraso ng isang palaisipan na ayaw kong buuin. Ang iyakan, ang alulong ng mga aso, ang tunog sa bubong, ang amoy, lahat ay konektado, lahat ay tumuturo sa isang bagay na pilit kong itinatanggi. Naalala ko ang huling pag-aaway namin ni Elena, ang mga sigaw niya, ang mga luha, ang basag na salamin sa sahig. Pinipilit kong alalahanin ng lahat, ngunit may mga blankong parte, mga padar sa aking isipan na hindi ko kayang gibain. Ang sabi ng doktor, trauma daw, normal lang daw na makalimot. Pero habang nakikinig ako sa mga bulungan ng aking mga kapitbahay, nagsisimula akong mag-isip. Hindi kaya ako ang nakalimot, kundi ang alaala mismo ang nagtatago sa akin? Naglinis ako ng bahay. Isang desperadong pagtatangka na itaboy ang mga anino at amoy sa pamamagitan ng sabon at tubig. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong gawing normal ang lahat. Habang inaayos ko ang lumang aparador ni Elena, nahulog ang isang kahon mula sa itaas. Mga lumang damit niya, mga bestidang hindi na niya naisusuot. Isa-isa kong tiniklop, ang bawat piraso ay nidalang alaala. Ang suot niya noong piyesta, ang paborito niyang pambahay. At pagkatapos, nakita ko ito, ang kanyang paboritong duster, kulay asul na may maliliit na puting bulaklak. Simple lang, pero ito ang madalas niyang suotin kapag nasa bahay lang kami. Ngunit may mali. Ang duster ay punit,
Hindi isang maliit na punit, kundi isang malaking gisi na nagsisimula sa may baywang at bumababa na para bang hinati ito sa dalawa. Ang tela ay hindi mukhang ginupit. Ang mga hibla ay nakausni at mukhang pinilas ng may puwersa. Nabitawan ko ito. Ang dugo ay umakyat sa aking ulo. Naaalala ko ang gabing iyon, ang sigawan, ang pagwawala niya, ang paghawak ko sa kanya. "Wag!" sigaw niya. "Tama na!" Hinawakan ko ba siya sa kanyang damit? Hinila ko ba siya? Ang mga imahe ay malabo, nagkakapatong-patong. Ang mukha niya na puno ng takot, ang aking mga kamay, ang tunog ng nababasag na tela. Pero hindi maari. Isa lang iyong masamang panaginip, isang bangungot. Pinulot ko ang daster, nanginginig ang mga kamay. At doon, sa punit na tela, naamoy ko ito ng mas matindi kaysa dati. Hindi lang sampagita at suka, mayroon pang ibang amoy. Isang tamoy na metaliko at pamilyar. Amoy ng kalawang, amoy ng dugo. Ang punit na daster na ito ay hindi lang isang piraso ng damit. Ito ay ebidensya. Isang testamento sa isang karahasang pilit kong ibinabaon sa limot. Ang kwento ni Lola ay bumabalik na naman. Ang manananggal ay nag-iiwan ng kanyang damit, ang kanyang ibabang katawan, na nakatago habang siya ay naghahanap ng mabibiktima. Ngunit ang imahe sa aking isipan ay hindi isang halimaw na humihiwalay sa sarili. Ang imahe ay ako at si Elena at ang marahas na pagpunit na naghiwalay sa amin magpakailanman. Gabi-gabi, pareho ang ritual. Isasara ko ang mga bintana, ikakandado ang pinto at maglalagay ng asin sa bawat pasukan. Isang lumang paniniwala na itinuro ni Lola na matagal ko nang kinalimutan. Ngunit ngayon, ito na ang aking panalangin. Ngunit ang takot ay hindi na lang nananatili sa labas. Nakapasok na ito. Nakatira na ito sa mga anino ng sarili kong bahay. Nagsimula sa mga sulok ng aking mga mata. Isang mabilis na paggalaw sa dilim. Isang anino na mas maitim kaysa sa gabi. Nung una, ipinagsawalang bahala ko ito. Pagod lang ang mata, sabi ko sa sarili. Ngunit ang mga anino ay naging mas matapang. Isang gabi, habang nagtitimpla ako ng kape sa kusina, ang liwanag mula sa bombilya ay biglang kumislap. At sa isang saglit na iyon, sa dingding sa aking harapan, nakita ko ito, ang anino ng isang tao. Mataas, payat, ngunit ang anino ay may isang bagay na wala dapat doon. Mula sa likod nito, dalawang malalaking anino na hugis pakpak ang nakaunat na dumampi sa kisame. Napatili ako at nabitawan ng tasa. Ang kape ay kumalat sa sahig na parang maitim na dugo. Nang muling tumatag ang ilaw, wala na ang anino. Ako na lang ulit, nanginginig sa gitna ng aking kusina, nakatitig sa basag na porselana sa sahig. Ang alaala ng gabing iyon, ang tunay na gabi, ay sumalakay sa akin ng walang babala. Ang sigawan, ang galit ko, ang pagtulak ko sa kanya. Si Elena bumagsak sa sahig. Ang ulo niya tumama sa gilid ng mesa. Ang katahimikan pagkatapos, ang anino niya sa sahig, hindi gumalaw. Ang anino sa dingding, hindi kaya anino niya? Hindi kaya ito ang kanyang kaluluwa na bumabalik sa anyo ng halimaw mula sa mga kwento ng aking pagkabata para ipaalala sa akin ang aking ginawa? Ang manananggal, ayon kay Lola,
ay isang babaeng isinumpa dahil sa matinding pighati o kasalanan. Naging halimaw siya dahil sa bigat ng kanyang dinadala. Pinipilit ng isip ko na paniwalaan ang alamat. Mas madaling tanggapin na may isang halimaw na nagbabanta sa akin kaysa sa katotohanan na ako ang halimaw sa kwentong ito. Ang anino na may pakpak ay hindi ang anino ni Elena. Iyon ay ang anino ng aking kasalanan, binigyang anyo ng takot. May isang kantang laging kinakanta si Lola sa akin noon para matulog. Isang oyayi tungkol sa mga bituin at sabuan. Ngunit may isa pa siyang kanta, isang hindi niya madalas awitin na ginagamit lang niya kapag may bagyo o kapag malakas ang hangin. Hindi ito isang oyayi, isa itong babala. Ang mga salita ay malabo na sa aking isipan, ngunit ang himig ay nananatili, isang nakakakilabot na melodya. Nitong mga gabi, nagsimula kong marinig ang himig na iyon. Hindi mula sa aking bibig, kundi mula sa hangin. Mahina sa simula, parang bulong na dala ng amihan, sumasabay sa kaluskos ng mga dahon. Huwag kang lilingon, sa likod mo'y mayroon. Iyon lang ang mga salitang naaalala ko. Ang himig ay pumapasok sa mga siwang ng bintana, sa ilalim ng pinto. At sa tuwing naririnig ko ito, ang mga tunog sa bubong ay lumalakas at ang amoy ng suka ay nagiging halos nakakamatay. Isang gabi, sa gitna ng aking hindi mapakaling pagtulog, nagising ako na pinagpapawisan. Ang himig ay nasa loob na ng kwarto ko. Malinaw, malapit, na para bang may kumakanta sa tabi mismo ng aking tainga. Pero ito ang hindi ng himig na itinuro ni Lola. Baliktad. Ang mga nota ay paurong, ang ritmo ay basag, na lumilikha ng isang tunog na hindi makatao, isang tunog na parang sinisira ang mismong hangin. Napabalikwas ako, kinapa ang switch ng ilaw. Sa pagbukas ng bumbilya, ang kanta ay biglang huminto. Ngunit sa sahig, sa tabi ng aking kama, may mga bakas. Mga basang bakas na hindi gawa sa tubig. Madulas at maitim at may amoy na pinaghalong bulaklak at nabubulok na laman. Ang baliktad na oyayi, sabi ng mga matatanda, ay isang pagtawag. Isang paraan upang gisingin ang mga natutulog na nilalang sa ilalim ng lupa. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Ginagawa ba ito ng aking isip? Pinaparusahan ba ako ng aking subconscious sa pamamagitan ng mga alaala ng aking pagkabata? O mayroon ba talagang isang bagay sa labas o sa loob ng bahay na ito na tumutugon sa takot ko, na ginagamit ang aking mga personal na demonyo laban sa akin? Ang himig ay hindi na isang alaala, isa na itong imbitasyon. At natatakot ako na sa kaibuturan ng aking pagkatao, ako ang nagpadala nito. Mayroon kaming lumang tapayan sa likod bahay. Laging puno ng tubig ulan na ginagamit ni Elena para sa pagdidilig. Ilang linggo na itong hindi nagagalaw. Ang tubig ay madilim na at puno ng mga lumot. Isang umaga, pagkatapos ng isa na namang gabing walang tulog, lumabas ako para magpahangin. Ang sikat ng araw ay parang dayuhan sa aking balat. Yumuko ako sa tapayan. Hinawi ang mga dahon sa ibabaw at tinignan ng aking refleksyon. Pagod, ang mukhang tumititig pabalik sa akin. Maputlang balat,
Malalalim na eye bags, mga matang puno ng takot. Ngunit sa likod ng aking refleksyon, sa ilalim ng madilim na tubig, may isa pang imahe. Malabo sa simula na parang anino lang, ngunit habang tinititigan ko, ito ay unti-unting lumilinaw. Ang mukha ni Elena, ngunit hindi ang mukhang naaalala ko, ang nakangiting mukha sa aming mga litrato. Ito ay ang mukha niya mula sa gabing iyon, puno ng galit, puno ng sakit. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka na parang sumisigaw nang walang tunog. Napaurong ako, natumba sa basang lupa. Ang puso ko ay kumakarera. Ito na ba yun? Ito na ba ang kabaliwan? Ang makita siya sa bawat sulok, sa bawat anino, at ngayon, maging sa ilalim ng tubig. Pinilit kong tumayo at sumilip muli. Nanginginig ang buong katawan. Ngayon, ang refleksyon ko na lang ang nandoon. Ngunit, may nagbago. Sa refleksyon, ang aking mga mata ay hindi na sa akin. Ang mga ito ay itim na itim, walang puti, parang mga balon na walang hangganan. At sa likod ng aking balikat, ang anino ng dalawang pakpak ay bahagyang lumitaw bago maglaho. Ang mundo ay nababaluktot. Ang realidad ay bumibigay. Ang alamat ay hindi na nananatili sa mga kwento. Sinasakop na nito ang aking mga mata, ang aking pag-iisip. Ang linya sa pagitan ko at ng halimaw ay unti-unting nabubura. Siya ba ang nasa tubig o ako? Ako ba ang hinahabol o ako ang naghahabol? Ang tapayan ay hindi na lang isang lalagyan ng tubig. Isa na itong salamin sa kung ano ako nagiging. Ang sabi ni Lola, ang mga engkanto ay kayang magpakita sa mga refleksyon, sa mga tubig na hindi umaagos. Ngulit, ang nakita ko ay hindi isang engkanto. Ito ay isang paghuhusga. At ang hinuhusgahan ko ay ako. Naubos na ang aking pag-iisip. Ang takot ay isa ng lagnat na kumakain sa aking kaluluwa. Sa desperasyon, naaalala ko ang isa pang sinabi ni Lola. Isang ritual para itaboy ang masama. Abo mula sa sinunog na palaspas at asin na binasbasan ng dasal. Isang pangontra, sabi niya, sa anumang uri ng halimaw, lalo na sa mga lumilipad sa gabi. Kumuha ako ng abo mula sa aming kalan at hinaluan ito ng isang dakot na asin. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubulong ko ang mga salitang naaalala ko mula sa ama namin. Ang bawat salita ay parang dayuhan sa aking bibig. Pagkatapos, sinimulan kong isaboy ang pinaghalong abo at asin sa bawat bintana, sa bawat pintuan, sa paligid ng buong bahay. Isang bilog ng proteksyon laban sa isang bagay na hindi ko na kayang itanggi. Nang matapos ako sa harap ng bahay, tumigil ako. Sa semento ng aming beranda, may mga gasgas, malalalim na gasgas na parang ginawa ng isang bagay na matulis at mabigat. Ang mga gasgas ay paikot-ikot na parang may isang bagay na paulit-ulit na sinusubukang pumasok, ngunit hindi magawa. At sa gitna ng mga gasgas, may isang bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. Isang hikaw. Ang hikaw ni Elena. Ang nawawalan niyang hikaw. Ang isa na hindi ko mahanap pagkatapos ng gabing iyon. Ang ritual na dapat sana ay magbibigay sa akin ng kapayapaan ay nagdala ng mas matinding katatakutan. Ang mga gasgas ay patunay. Mayroong isang bagay na pisikal, totoo, naglalakad at sinusubukan nitong bumalik sa bahay na ito. Ngunit ang hikaw,
Ang hikaw ay nagbago ng lahat. Ang halimaw sa labas ay hindi isang dayuhan. Ito ay si Elena, o ang alaalan niya, o isang bagay na nag-aanyong siya. Ang abo at asin ay hindi para itaboy siya, para itong harang para hindi siya makapasok sa sarili niyang pamamahay. Ang aking proteksyon ay ang kanyang bilangguan. At habang tinititigan ko ang hikaw na nakahiga sa gitna ng aking depensa, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa akin. Hindi ko siya tinataboy para protektahan ang sarili ko. Tinataboy ko siya para hindi ko na muling harapin ang aking ginawa. Tumigil ang hangin. Tumigil ang alulong ng mga aso. Ang tanging naririnig ko ay ang pagtibok ng sarili kong puso. Isang tambol na tumutugtog para sa isang huling sayaw. At pagkatapos, ang tunog, isang malakas na kalabog sa bubong. Hindi nayagyag, hindi nakaluskos, isang pagbagsak na para bang ang langit mismo ang bumagsak sa aming bahay. Hindi ko na kaya. Ang takot at ang pagsisisi ay sumabog sa loob ko. Hawak ang itak, binuksan ko ang pinto at tumakbo ako palabas. Sa gitna ng dilim, ang aking mga sigaw ay sumasabay sa hangin. "Tama na! Layuan mo ako!" Tumingala ako sa bubong. At doon, sa ilalim ng manipis na liwanag ng buwan, nakita ko ito. Isang anyo. Ang itaas na bahagi ng katawan ng isang babae. Ang kanyang buhok ay mahaba at nakalaylay na parang mga baging. Ang kanyang mga mata ay dalawang nagbabagang tuldok sa dilim. At sa kanyang likuran, dalawang malalapad at parang katad na pakpak ang nakaunat na bumabalot sa aming bubungan. Ang amoy ng suka at sampagita ay nakakasuka, nakakahilo. "Elena," bulong ko. Ang itak ay nanginginig sa aking kamay. Ang nilalang ay hindi sumagot. Dahan-dahan itong gumapang palapit sa gilid ng bubong. Ang kanyang mga kuko ay kumakaskas sa yero. At doon, ang dalawang katotohanan, ang alamat at ang aking alaala ay nagsalpukan. Ang imahe ng halimaw sa bubong ay naghalo sa imahe ni Elena sa sahig ng aming kwarto. Ang kanyang sigaw ng takot ay naging ang kanyang sigaw ng galit. Ang pagtulak ko sa kanya, ang pagbagsak niya, ang dugo. "Hindi ikaw ang biktima dito!" Sigaw ng isang boses sa aking isipan. Boses niya, boses ko, hindi ko na alam. "Hindi kita pinatay sa iyo!" Sigaw ko sa nilalang sa bubong. Ang mga luha ay dumadaloy sa aking mga pisngi. Ang pagsisisi na matagal kong ikinulong ay sa wakas malaya na. "Patawarin mo ako, hindi ko sinasadya." Ang nilalang ay tumigil. Itinaas nito ang kanyang ulo. At sa isang saglit, ang mga nagbabagang mata ay nawala. Sa isang saglit, ang nakita ko lang ay ang mukha ni Elena, puno ng pighati. Pagkatapos, sa isang malakas na pagaspas ng kanyang mga pakpak, lumipad ito patungo sa kadiliman at iniwan akong mag-isa sa lupa, basag at umiiyak, habang ang unang patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak. 1 linggo na ang nakalipas mula noong gabing iyon. Ang mga tunog sa bubong ay nawala. Ang amoy ng suka ay naglaho, pinalitan ng amoy ng basang lupa at ng paparating na tag-ulan. Ang mga aso ay hindi na nag-aalulong. Ang mga kapitbahay ay bumalik na sa kanilang mga karaniwang tsismis tungkol sa presyo ng bigas at sa politika. Para sa kanila, tapos na ang lahat. Para sa akin, nagsisimula pa lang. Hindi na ako natatakot. Ang takot ay nangangailangan ng kawalan ng katiyakan, ng isang bagay na hindi mo alam. Mayon, alam ko na. Ang bahay ay tahimik.
Ngulit ito ay isang mabigat na katahimikan, puno ng mga salitang hindi nasasabi, puno ng isang presensyang hindi na umaalis. Hindi ko siya naririnig o naaamoy, ngunit nararamdaman ko siya. Sa bawat pag-ihip ng hangin, sa bawat anino sa sulok ng aking mata. Hindi na siya isang halimaw na nagbabanta mula sa labas. Isa na siyang multo na nakatira sa loob ko. Hindi ko ibinenta ang bahay. Paano ko iiwanan ang lugar na ito? Ito na ang aking purgatorio, ang aking testimonya. Bawat umaga, binubuksan ko ang mga bintana, hindi para palabasin ang amoy, kundi para anyayahan ang alaala. Hindi ko na sinusubukang kalimutan ang gabing iyon. Paulit-ulit ko itong binabalikan sa aking isipan. Bawat detalye, bawat sigaw, bawat patak ng dugo. Ito ang aking parusa. Ito ang aking panata. Minsan, mga batang naglalaro sa kalsada ang napapatigil at tumitingin sa aming bahay. Nagbubulungan sila. Isang bagong kwento ang nabubuo. Kwento tungkol sa isang lalaking nabaliw sa kalungkutan. Kwento tungkol sa isang bahay kung saan may babaeng umiiyak sa gabi. Kwento tungkol sa isang anino na minsay nakikita sa bintana, nakatayo lang, naghihintay. Hahayaan ko sila. Ang mga kwento, tulad ng mga multo, ay kailangang manirahan sa isang lugar. At ang bahay na ito, ang aking katawan, ang aking kaluluwa, ito na ang kanilang tahanan. Naghihintay ako. Hindi ko alam kung ano ang hinihintay ko. Marahil ang kanyang pagbabalik, o marahil ang panahon na ako naman ang magkakaroon ng pakpak.